Magandang araw, isa na namang edisyon na ang nakaraan ay gagawin nating kaalaman dito lang sa Histo Bisto. So for today's pangisiyasat ay aalamin natin itong librong pinamagatang Tears in the Darkness. Meron siyang dalawang author, si Michael Norman and si Elizabeth Norman. Elizabeth Norman is kilala siya sa mga history books, bestseller siya. And while si Michael Norman, isa naman siyang comrade nitong perspective natin na lumaban sa Vietnam War para mas ilahad pa lalo yung mga nangyari doon. So some background lang sa book, meron tong title na Tears in the Darkness and may pinagmulan to. May ideograph, kanji na Japanese word na onrui. At wala siyang direct translation sa English. Meron lang siyang metaphor na nagbe-best express sa kanya, which is broken heart. And nakapaloob dito sa Tears in the Darkness yung mga sketches ng perspective natin dito, which is si Ben Steele. Na ito ay naglalaman ng mga interview or personal na karanasan ng mga sundalong lumalaban. Hindi lang basta mga Amerikano, pati na rin mga Hapon. At meron din sa book na to na mga words mula sa mga Japanese. At meron siyang direct translation. Kaya mas maiintindihan tong book na to. Bale, walang bias dahil pinapakita dito ang side ng American at Japanese. Pati na rin ng mga Pilipino. So may 23 chapters ang book na to. Mag-start tayo sa Ghost. Ito yung foreshadowing ng mga nangyayari noong Japanese, American, and Filipino War sa katauhan ni Ben Steele. So sa 1, dadako naman tayo sa pinakasimula. Sa pinakaugat sa kung paano napunta si Ben Steele dito sa Pilipinas. And next is yung Going to Ground. Isa to sa mga side chapters, siyam na side chapters ng book na to na pinapakita yung takot ni Ben Steele sa kabayo. Next is yung chapter 2. Dito na nag-invade yung mga Japanese sa Pilipinas at akala ng mga Pilipino na poprotektahan sila ng mga Amerikano, pero bandang huli nag-fallback din sila sabay ng mga forces ni MacArthur papunta sa peninsula ng Bataan. So yung next is meron na naman tayong side chapters na more like a hard hand. Dito natuto si Ben Steele gumamit ng baril. 3. Ito naman yung other part sa Lingayen Gulf na kalaban na rin ng mga Amerikano at Filipino ang mga Japanese. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa strategy nila at natalo sila ng mga Japanese. At umatras sila papunta sa Manila na binuksan ni MacArthur dahil nga natatalo na sila at ayaw nilang isuko ang Pilipinas. Next is yung side chapter na Hawk Creek. Dito natutong mangaso at maglagay ng trap si Ben Steele bilang isang bata. Sa Hawk Creek sila nakatira. 4. Istong nag-start na yung Japanese sugurin yung Bataan Peninsula at nasa depensa lang ang mga Amerikano at Filipinong sundalo. Next, Leaving. Sa side chapter na to ay nawala na sila sa Hawk Creek dahil binenta na ng tatay niya sa bangko dahil wala na silang pera at pumunta sila sa Yellowstone River para doon manirahan. Sa chapter 5, nag-continue yung laban ng mga Japanese, American, and Filipino forces pero naparetreat ng mga to yung Japanese and naparegroup nila. Pero yung pagkakamali ni MacArthur is pinaretreat niya rin agad yung mga soldier niya. Naiwan tuloy yung mga essential goods niya na nag-lead sa famous statement niya na I shall return dahil nanguha pa siya ng mga forces sa Australia. Next is yung Whiskey Wages and the Kindness of Strangers. Sa side chapter na to, pinakita yung sakripisyo ni Ben Steele dahil tumigil siya sa pag-aaral para makapagtrabaho at tumulong sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang camp tender ng mga tupa. 6 is dahil sa wala si MacArthur, ang naging general ng buong bansa ay si Lieutenant General Jonathan Skinny Wainwright. And 39,000 Japanese men yung handa na ulit lumaban at hindi na uulitin yung nangyari sa nakaraan. Kaya nga nag-lead ito sa April 9 na sumuko na yung mga Filipino at American soldiers sa Japanese. Next is yung Making Magic. Pinakita naman dito si Ben Steele as an errand boy. Siya yung nagbebenta ng mga art supplies sa mga tao. Chapter 7. Dito pinakita yung pagsuko or yung death march na nangyari noong April 10, 1942. Maraming sumuko, maraming hindi rin. Pumunta sila sa Cavite, Manila o Bulacan. Yung iba nang hiram sa mga lokal ng damit. Yung iba nagtagumpay, yung iba hindi. And dito na pinakita yung brutal na pagtrato sa bilanggo ng mga Japanese. Tinutusok ng bayoneta, yung stick na may patalim sa dulo. Maraming namatay sa exhaustion, dehydration, at sa walang awang paghampas sa kanila. So dito sa side chapter na to, one last look. Si Ben Steele pinakita rito na umaalis na papunta sa kanyang kampo para maging army and nagpapaalam siya sa kanyang pamilya. Chapter 8, pinakita rito yung pagbibigay ng Japanese ng tren para i-assist sila papunta sa Kapas Tarlac. Hindi naging death march lahat. So, akala ng mga Pilipino and Amerikano
na magana yung buhay nila dahil may sasakyan sila. Pero dahil doon, nakita nila din na hindi pa rin nagbibigay itong mga Hapon ng mga pagkain sa tubig. So lalo lang sila nagutom, yung iba namatay pa rin. And next is final determination. Sa final determination naman, and pinakita rito yung feelings ng kanyang pamilya ni Ben Steele sa Amerika na sinisisi nila yung sarili nila na bakit pati nila pinapunta si Ben Steele sa kampo at ginagawang army. Bandang huli, may chance pa siyang mamatay. And next is chapter 9. Itong mga prisoner na nabuhay, napunta sa Kapas Tarlac. Dinistribute pa yan. Nagpunta sila sa iba't ibang kampo. Sa Zambales, sa Laguna, and then nag-end up sila sa Calawag, which is north of Bicol. And yung nakita na rin yung mga iba't ibang perspective ng sundalo na iba na walang tiwala sa Diyos, walang tiwala sa government, lahat-lahat na lang. And kada mapagod itong mga to, or kada huminto sa trabaho, tinutusok sila ng kanilang tinatawag na punishment stick hanggang sa hindi ka na tumayo, hanggang mamatay ka na ron at doon ka na ililibing. Chapter 10, after sa Calawag, dinala sila Ben Steele papunta dito sa Bilibid Prison. And lahat pa rin gutom. And kinakain lang nila mga tira-tira. But doon naka-discover ni Ben Steele yung pagiging artistic niya. And mas in-enhance niya pa yon. And magkaroon pa rin naman ng food packages na pinigay itong mga International Red Cross sa mga slaves or sa mga captives nitong Japanese. And yung iba na pinipilit tumakas pero pinapatay lang sila at tinatanggalan ng ulo ng mga Japanese. And yung mga ibang prisoners shinip papunta sa Japan through Canadian inventor. Yung iba naman, kagaya ni Ben Steele, napunta siya sa Cabanatuan para magtanim. Sa chapter 11, plano ng mga Amerikano na i-retrieve itong mga prisoners ng Japanese. Kasi simula nung pagsuko ng mga Pilipino and Amerikano, nag-ship na sila ng prisoners from Philippines to Japan. Isang beses naka-encounter sila ng torpedo na nakapatay ng Japanese as well as ng mga prisoners. So, napagtanto yun ng mga Amerikano. So, nag-pull back muna sila. And gumamit ang dalawang barko tong Japanese, the Enora Maru and the Brazil Maru. And halos lahat nasa Enora Maru. And nabomba yun ng mga Amerikano. So nilipat nila sa Brazil Maru hanggang ito na lang yung nakarating sa Mohoy, Japan. Chapter 12, ito na. Bumalik na yung mga Amerikano. Bumalik na yung forces ni Douglas MacArthur. Dumating na yung mga resource forces or rescue forces. Lahat ng mga resources. And nagpatuloy yung pagdagsa ng lakas ng militar ng Amerikano. And isa rito yung pagbagsak ng atomic bomb na halos patayin lahat ng mga Japanese soldiers and pati na rin civilians. Parang sacrifice to para lang lumamang tong mga Amerikano laban sa Japanese. And after nun, naligtas sila Ben Steele and nag-reunite siya sa kanyang family. Chapter 13. So, naalala natin na talo si Douglas MacArthur ng isang general or ng Japanese nung panahon na yon, which is kinakainisan niya talaga si Masaharu Homa. And parang dinibdib niya to and ginawa niyang Japanese war criminal tong si Masaharu Homa. And trinay siya protektahan ng mga attorney niya. And bandang huli, nag-prove siyang guilty. And pinatawan ng death penalty. Meron siyang mga last word, para siyang si Jose Rizal in Japanese context. The word banzai, isang war cry na pinapakita kung gaano siya ka-loyal sa bansa niya at hanggang sa pagkamatay niya, dala-dala niya to. The last side chapter, the last chapter, which is Imagine After Everything This. So, ito na yung buhay ni Ben Steele after the war. May anak, may asawa, but bandang huli, nakipaghiwalay din siya sa asawa niya because he pursue his dream as an artist. Nagturo siya ng arts, nag-aral siyang arts and nakakuha siyang diploma, tapos nagturo siya sa Eastern Montana College. Nagkasakit pa rin siya with the age of 82, pero nalabanan niya pa rin. He's truly a war veteran dahil pati sakit kanyang nalabanan niya. But as of now, he died on September 25, 2016 sa Montana rin. So, dadako naman tayo sa ating portion na historyaan. Dito namin ikikwento yung mga insights namin about dito sa book or mga opinion namin or yung mga topics na nakita namin na remarkable. So, we'll start from my partner, Lawrence Cruz. Intended purpose of the book.
It could be considered as a way to educate not only the Filipinos but the three nations involved in this book. Because based on the book, the authors were not biased as they give the three nations their point of view in war. We may also include this in our discussion in class because we only knew the common events that happened in this period. We can also tackle the misconceptions about MacArthur, like what he did during the war, his mismanagement and indecision that led to his defeat to Homa, and became a factor of the surrendering of American and Filipino soldiers to the Japanese. Authors' use of sources. For the primary source, the authors use stories of the experiences of prisoners of war and interviews from Japanese, American, and Filipino soldiers. For the secondary source, the authors use dictionaries to translate Filipino and Japanese terms to English. So for me, ang mga nakita kong commendable sa book ay yung pagiging historical niya. Pinakita niya yung actions of war, the emotion of war, the cause of war, and yung context, yung viewpoint ng book is mostly through the soldiers. Soldiers lang. Bale, hindi siya politicized. Hindi mo nakita yung mga masyado yung opinion ni MacArthur or ni Homa. Hindi siya masyadong nilahad doon. Puro mga soldiers na lumalaban talaga sa war. And isa pa sa commendable dito is yung pagka-translate, direct translation. Makikita nyo kasi if you read the book, makikita mo sa bawat ilalim ng pages once na may na-mention na Japanese word, ini-explain doon kung ano yung ibig sabihin. Which is good dahil mas naiintindihan mo yung context ng book. Then, tong book na to can be a reference to a lot of topic kasi pwede siyang Pearl Harbor, pwede siyang Bataan Death March, the war against Japanese and Americans, and the Filipino with the colonization of the Americans. And maraming na-clarify sa atin, maraming nabigyang pansin at nabigyang linaw, kagaya kay MacArthur. We all know like MacArthur is the hero, pero kung iisipin mo may mga malaking pagkakamali siya na may chance sana tayong manalo agad sa simula pa lang, but yeah, some wrong decision na binitawan niya. Kaya nagkaroon ng mga pagkakamali na nag-end up sa pagkawasak ng Pilipinas against sa Japanese. Special contributions. This book contributes to the history of the Philippines and for the Filipinos to know more about Bataan Death March. Shortcomings. Only a few Filipino perspectives are being told in the story. Although the whole story was detailed in all the events took place there, most are from the Japanese and American perspectives only. Memorable aspect of the book. For us, the most memorable aspect of this book is the compassion of the soldiers with each other. They were exhausted, dehydrated and starving, but even get the determination to help their comrades. They were selfless. They shared food and water. But some selfish people did not share food and ate it for their sake only. This shows that in terms of war, it is better to help comrades to attain victory. As for Ben Still's experience, it's unfortunate that they experienced it even though they are helping each other. Many had died, but at least they won the war. The death of many soldiers had been paid off with that victory. At isa ng pagsiyasat na natapos ngayong araw. Sana'y may natutunan kayo sa book na Tears in the Darkness. Ako muli, si Joel Karandang. At ako naman si Lawrence Angelo Cruz. Laging tatandaan, Mabuhay ang kaalaman. mabuhay ang nakaraan. Dito lang sa Histo Bisto. Paalam!